Yon, welcome sa All Goods Podcast, Episode 9. Kasama natin, walang iba, Tribo Lucky Tribe Production. Kasama natin ngayon. Let's go, Tribo! Yeah. Woo! Si Tandugo. Tribo Ghetto, tunay na kapatiran. Dilubyo ang hatid, pagbaruban lang usapan. Iniwan mga kupal, sinaga sa mga gago. Hindi katanggap, uungas-ungas sa grupo dito sa pinasok. Di pwede ang mapagpanggap, respeto ang pinapairan. Si Mix Fresco. Tatak pulido ka, iba ang ritmo. Di mo mabistot na tumama parang bingo. Head to beneficio, lihit, di mong kalmado. Kaya di mo magago tulad kong sira ulo. Jesse. Parte lo sguardo, cani affamati furiosi sempre all'attacco. Senta adesso questo impatto, una bomba minacciosa. La nostra tribù al comando. Si Dexter. Ulog ikaw ang panaginip. Walang pambato. Black tumatak parang solido na sapak. Tumapak ay wasak, tumatag aming pangkat. Balagbag sa tribo kahit sampal lumapag. Nagbata ako sarap kaya pag tumamasagad. Pag gumalaw to naka-all in, kakaibang galing. At si Dexter. Mga utol, kamusta pala kayo? Kamusta ang mga buhay-buhay natin, mga utol? Ayos lang. Ayos lang. Busy as always. Ano bang mga pinagkakabalahan yung gawain nitong mga huling? Itong mga nagdaang araw, ano mga pinagkabalahan nyo? Focus lang sa buhay, hindi. Dire-diretso habang gusto mo rin gawin yung, ano ba, yung passion mo. Mga masasara ka. Pero, Ikaw. Tribo, yung maganda sa tribo, musika talaga ang puso. Kaya, Mismo. Kaya, Pamilya. madami nangyayari na masama, maganda din, madami din nangyayari na maganda. Kaya ngayon, ang tribo, mag-ready na kayo. Yan. Tribo are back! Let's go. Yun nga, Tribo is back. May ano sila, may abangan nyo yung parating ng 0.3 na all-star nila, all-star. Abangan nyo dun yung yung manggagapang. Let's go! Madami kami na surprise. Tagagapang. Maraming surprise ko. Abang-abang yung abang-abang. Matanong ko lang, Utol. Sa inyo, paano kayo nagsimulang, paano nyo naisip na rap game ang kukunin kung di naman sabihin nating hobby, kumbaga yung fashion, paano nyo o kailan nyo na isip na this is my game, ang rap? Ikaw to. Ako nagsimula ko sa sa live song. Love song. No, totoo, kahit may mga ibang rapper, di ba? Love song nagsisimula. Nagsusulat ka ng mga love song. Tapos nung lumabas na yung Ghetto Dogs. Pinakinggan ko din. Sa bagay, Ghetto Dogs din talaga dati. Veteran, Biglan, Chinese Mafia. Chinese Mafia. Death Threat Death Threat, mga OG talaga. Ikaw, Mix, kailan ka naman, paano ka nagsimula? Sa hip-hop lang talaga eh. Yung para mong sayaw muna. Dancer ka dati? Oo, sayaw muna, elemental, tapos ganyan. Umarap sila, mga grade 6, grade 5 ng ganyan. Umarap sila, sa mic ko, sa pag pinakakan ganyan na dati. Yung ganda ni Mike ko, yung... My Game? Oo, yung My Game. Beat pa lang na talaga mapapasayaw ka na. Gagong rapper, poetics, mga gano'n. Nagsimula na. Dire-diretso na. Sa Pilipinas pala, nag-rap ka na. Sa Pilipinas pala. Ano akong simula nun eh? Pang 12. 12 years old? First year. High school life. Ikaw, Jomar, Masasabi ko lang. Dito ka pinanganak no? Dito ako pinanganak. Dito ka na. So, Cuta Linizzato. Pero, puso, dugong Pilipino. Dugong Pilipino, siyempre. Ako kuya, nagsimula na kami dati kilala ko dahil kami lumaki. Si Idro. Idro talaga. Natanggal kami sa barko. Nag-iinom, nag-dubi. Tapos alam mo naman na... Nag-freestyle kayo sa pagko. Nagiging freestyle na. Tapos sa mga freestyle, doon nagsimula talaga yung pagkabuo na talagang gusto namin itong gawin.
Nagsusulat ka na rin yan. Doon ako nag-start magsulat kasi freestyle muna. Pero dentro di me pensavo talaga che a me piace, io ci mettevo tanti Talagang binibigyan mo talaga ng time. Appena tu hai composto il tuo primo pezzo e lì ti può piacere o non piacere, però stai raggiungendo obiettivi. Nella vita devi avere obiettivi, secondo me. Sempre. Perché comunque dobbiamo andare avanti, è dura la vita, però nonostante tutto dapat talagang focus natin. Pero kung ganun talaga mag-enjoy. Yan din, Kung makakalimutan mag-enjoy kahit minsan kasi masyado tayo nakafocus Minsan lang dumaan sa buhay natin yan. Oo. Tagay muna tayo. Enjoy. Isang cheers tayo dyan. Cheers tayo. Let's go. Ikaw naman, Dex, matanong kita. Apart dyan sa pagiging videographer mo, recording, nag-rap ka din ba? Tinay ko? Hindi talaga sa akin. Pero kaya naman. Kaya isang kanta na malakas talaga. Pero surprise. Yun lang. Trinay ko naman noon, pero yung problema ko is hindi ako marunong magsulat. Magaling ako mag-flow, pero yung kaya mo mag-flow, pero talagang pag-rated na Kami pag nagre-register insieme a lui, proprio lui ci aiuta, sinasabi sa amin kung anong pwedeng gawin para mas lalong lumakas. Lagi siyang suporta sa amin. Dexter, ganun ang trabaho ng producer. Producer pala, producer. Iba talaga si Dex. Halimaw. Daming music video na ginawa nito eh. Yun ang trabaho. Kung hindi nyo pa siya kilala, ay siya. Yan. Quanto session nga pala. Ang utak ng quanto session. Kumakanta rin po yan sa tawag dito sa Viva Miss, Viva Phil, mga gano'n. Tsaka tuloy yun, may banta yan. May banda. Talagang musician talaga. Musika talaga. Yun na yun, quarto session. Yung quarto session. Supportan natin yung quarto session. Subscribe kayo. Tsaka pag wala kayong magawa sa gabi, makinig kayo sa quarto session. Nagla-live sila lagi. Yan. Lagi may upload. Pag mga talento din kayo, talentado, connect lang kayo kay Dex para makapasok kayo sa quarto session. Yan. Let's go. Yan. Talentado. Kahit tarantado, pwede rin. Basta may boses, Basta may boses. Nanguya kayo ng baga, uling, no? Sana naman mga utol, sa yung pagpasok nyo ng Plucky Tribe, paano kayo nakapasok sa Plucky Tribe? Saan may nagyaya ba sa inyo o may nagpasok? Ako pinasok lang ako ni Francis Si Francis. Dahil kinonect talaga yung Francis talaga. Pero si Francis, yung kasama sila Idro, kasama O sila yung orig. sila yung Sila original. Dalawa sila. dalawa lang sila. Yung mga Since 2019 na yung Nakita ko Francis si Milano. Dalawa sila ni Idro. Oo, yun lang original. sila talaga, tapos yung Tapos nalagdagan sila Papi G. Papi G, Oo, RV. nakwento ka sa akin Papi G nung episode niya. Ang pala na yun? Si Joshua. Joshua. Si Joshua. Sa sino ba? Si Kuya Ranskate. Late na yun. Mas nauna sila, mas nauna. Basta nauna Sila yung talaga naggawa ng All-Star. Yung una. Yung first. Yung una. Malakas din yun, madami din view. Tagal na rin yun, 2020. At talaga si Francis ang kumbaga Ako pinasok na lang ako ni Francis after ginawa yung All-Star na yun. yung una. Yung una. Unang kanta ng Plucky Tribe. Tagal na yan. Kaya after nun, pinilit na akong pumasok kasi may potential na. Hindi, sa akin ka na. Sige, mabilin eh. Alam mo naman si Francis, pagka gusto gagawin. Magaling mag-scout. Magaling mag-scout. Magaling mag-scout. Hindi lang sa mag-scout lang siya. Umahatak talaga yan, di ba? Aking ka! Tsaka alam niya din yung mga pang mabigatan eh. Talagang na-scout niya. Basta patok sa kanya, pasok ka. So, ako nga kay Idro ako dahil kami matagal na magkakilala.
pinapasok ako dahil alam nga may potential. Sa'yo si Idro naman, nung nagpasok. Sa akin, no. Magkakilala na kayo ni Idro? Kami matagal na. Kami sa Mokrishutin siya. Kaya, yun nga. Tapos pumasok ako sa tribo, ang saya talaga. Parang totoo yan. Saksi ako dyan, saksi ako dyan. Kaya yun, continue tayo. Fixed call 21, fixed call 21. May ibang personality. May rapper na addict, may rapper na all around, no? Kompleto Ricardo. Kompletong Ricardo. Iba-ibang style. Iniisa tayo. May rapper na addict. Ang bangs mo, rapper na Addict mag-rap. Addict mag-rap. Akala nyo Addict sarap yun, addict sarap. Addict sarap. Ito, masarap. Meron din yung mga ibang membro na may talaga magsulat. Araw-araw, hindi addict mag-rap. Addict magsulat. Iba lang, iba-iba lang, di ba? Kaya Utol, pag ang tawag dito, pag may gusto kayong gawing kanta, ano mga preparation nyo para makapagsulat ng magagandang... Nag-uusap-usap muna kami. Usap-usap muna. Hindi, kumbaga sa sarili nyo, kunyari, yung solong kanta nyo, yung mga preparasyon na mga ginagawa nyo para malabas nyo sa utak nyo yung mga magagandang linya, kumbaga. Okay, kinig ako ng rap, English, Pinoy, kung ano-anong rap, kahit hindi ko maintindihan. Talagang iaano ko lang. Para makakuha ka lang ng combo, no? Tamang combo. Mas gagawa na ako ng Pero ano ko dapat doon, hindi ako magpapahinga. Pag nagsulat ako. Dire-diretso dapat talaga. Ganun lang. Pagkatapos nun, kinig ulit ako. Ay, papalitan ko. Okay na yan. Tapos, gano'n na. Ayoko kasi kung nagka-cancel. Okay na yan, goods na. Isang latlatan lang. Papalitan ko. Tugma naman eh. Let's go. Tsaka may ibig sabihin. Let's go na. Okay na. Ikaw, Utol Sandugo, anong mga preparasyon mo pag nagawa ka ng kantang solo? Yun na. Tamang chill lang ako eh. Para concentrate din yun, para talagang maraming pumasok sa utak. Para, alam ko na pati yung alam ko na yung gagawin ko. Pag yung halimbawa naisipan ko na kahit mapalapso, o brutal, gano'n, hardcore. Basta ako rin pumasok sa sinisip. Yun na din yun, ka din, may sometimes na, kunyari may nasulat ka na, biglang mapapalitan mo ng iba, mga gano'n. I-reject ko muna. Minsan bubulong-bulong ka din, mas maganda yata ito, palitan natin mga gano'n. Parang mas maganda yata, parang mas bagay yata. Itong linya na ito. Madalas sa gano'n lang po nangyari. Ikaw, Jomar, anong mga preparation mo? Sa mga kanta? Sa mga kanta, pag gagawa ka ng solo, mga ganon. Kuya, alam mo, inspiration sa akin, yung pagka talagang pagka isang magsasabi, tara gawa tayo, mag-game ko. Kahit hindi mag-continue, pero basta magbibigay din ako. Try ko. Ako, pagka gusto ko magsulat, nag-chill ako talaga. Pagka umabot na ako sa masarap na tama, doon yun na, lalabas na lahat, no? Lalabas doon. Nagtatry ka. Dami ng letrang lalabas. Ako, para sa mga kanta ko, ngayon, talaga pagka gusto ko maganda para sa akin, una Sentimana, due Sentimane, na talagang focus lang dun sa kantang yun. Se c'è qualche errore puoi migliorare, gagawin ko talaga yun prima di fare uscire un bel pezzo, perché dapat alam nyo, Lucky Tribe nagagawa din yan na barat yan ng mga hit, kaya prepare na kayo. Yun na lang, ganado na kami, pero take our time. Abang lang kayo, abangan nyo. Ikaw Dex, pag may mga shoot ka, ano mga prepare naman na mga ginagawa mo? Pag ako kasi, parang ako yung... Kasi nasa dapat ang creation may hirap sa iyo. Pag sa mga all-star ako naghahanda lahat. Pati yung pagpili ng beat, ako na minili. Kasi siyempre lahat sila mga all-rounder yan. Kaya kailangan talaga umanat ng beat na talagang patok sa kanila, sa mga character nila. Siyempre, galing. hindi naman pwede yung
kukuha ka lang ng beat na lang. Basta-basta na lang. Basta-basta. Kailangan mo munang i-imagine mo muna yung kada membro. Bagay yata dito yung bagay dito. Bagay yata dito yung hardcore. Meron mag-hardcore, meron may nag-R&B. Bagay pa rin sa loob ng beat. Sama-sama na kami doon. After nun, isisend ko na sa kanila. Bahala na kayo kung sinong gusto sumali sa All-Star. Kung hindi, next time. Mahirap din. Pero pwede kami talagang SLQ Unity. Unity Però talaga. ognuno fa la sua vita. E quindi continue Na bagay, hindi lang hirap kasi sa atin. Hindi kagaya sa mga sa atin talaga. Pag pinasok ang hip-hop, doon sila nakafocus kasi hindi kagaya tulad natin. Nasa abroad tayo. Siyempre. May kanya-kanya tayo. Trabaho. May pamilya. May kanya-kanya tayong dapat panindigan eh. Kinalaga ang mga bata. Yun lang din ang hirap. Pero sa totoo lang guys, napakarami dito sa Milan. Tago lang, nakatago lang. Malulupit. Lalabas din yan. Daming malulupit na. Yung mga iba, wala lang mic. Sobra. Ang kulang lang talaga dito yung explosion talaga. Walang pasabog. Oo, wala tayong alam mo yung wala tayong connection sa Pilipinas na magpapasabog. Parang hiwalay tayo sa kanila. Hiwalay talaga yun. Hiwalay talaga. Pero kung meron lang talagang isang magpapasabog, kaya nyo, uuwi ako. Pwede na. Uwi tayo. Pagka-uwi na nga. Ayan, yung ano naman, mga kapatid, pag nagre-record kayo, paano nyo na-handle yung mga linya nyo? Kunyari, kung sino yung mga sunod-sunod, paano ba i-handle yun? Paano nyo pinapasok yung lyrics nyo? Mahalis si Utol Dex ang bahala. Siya dali ng bahala. Si Utol Dex magsasend ng Hindi mo lang kung bakit sabi ko gano'n, no? Ang laki pala talaga. Oo! Magsimula ka na guys. Kung sino pauunahin, kung sino mahuhuli. Doon ka lang mag-rap. Basta mag-rap ka lang. Basta bibigyan lang namin yung kanta namin. Basta meron na yung verse nila sa akin. Ako na balang mag-aari. Mag-setup, no? Kukuntingin na din yun. Kukuntingin ko na lahat yun. Tapos babaksak talaga sa Gagawa lang yung maganda na beat. Patay! Lakas na. Talaga may bomba, no? Saka minsan sabi ko sa kanila yung mga concept. Siyempre yung 3.0. Ibang concept yan eh. Ibang concept eh. Ibang concept yan. Kakaiba yun. Siyempre, kung every year tayo gagawa ng mga all-star, dapat iba-ibang concept natin. As lyrics at ano din. Gusto ko yung nag-skydiving ba? AI muna natin. Oo nga, minsan tol, lumabas tayo ng ibang lugar. Pwede ito kami. Setup natin, maganda din. Pati sulat din. Sulat, ibahin na rin. Pag may sasabi na, gawin niyo yung ganito, yung talagang pangpatama sa ibang tao, sulat. Parang imagine niyo lang na may tinatama ngayong tao, pero wala nang Ganon nangyayari sa akin. Minsan nagtatama inaalasa na wala. Kahit na Kaya kami, oo nga, yun ang ginagawa ko. Kunyari may kaaway ko sa lagi sa kanta ko. Pero tayo naman. Imagination lang. Kasi doon ka talaga ko makakasulat eh, no? Oo, doon ka makakasulat eh. Pero mas maganda lalo kung talaga may ano talaga, may kaaway talaga. Mas marami kang 3.0, sobrang aggressive, parang inaway lahat. Hindi yung isang tao, lahat. Sabi awayin nyo lahat. General talaga. Oo, murahin nyo lahat. Kaya mong bahala. Oo, tama yun. Kailangan yun. Nangyari ko kaya yun. Mas lalo lalakas dun eh. Pero syempre, doon pa rin tayo sa love talaga. One love talaga. Pero ganun talaga ang kulto ng hip-hop eh. Pag wala talagang magkano, hindi lalakas eh. Pero syempre, doon pa rin tayo sa hip-hop. Entertainment lang. Entertainment Rap game. Ganun talaga ang rap game. Syempre, pag hip-hop eh, paangasan talaga. Hindi ka naman pwedeng comedian niya. Oo, diba? Ano lang siya nakikinig sa'yo? Wala makikinig. Anong silbi ng hip-hop? Tsaka hindi ka makapag-inspire ng ibang bata na gusto maging hip-hop, di ba? Pag babakla-bakla ito, ano ba ito? Score ka na agad, hindi ka napapansin niya. Nagiging viral pa. Rapper na madinyo.
Hoy, baka next year may lalabas na gano'n. Mas magaling pa mag-flow. Ang Mars kasi sa atin. Kaya, gising-gising kayo. Kaya nga. Ang leaky minasyo po. Ang leaky. Mag-network pa. Mag-network pa ba nagrarat na ano, yung mga mabigatan na mumurahin na. Yung mga bars. Pero yung rap naman para sa lahat naman. Pero may Francis M na nagsabi. Pero may pinapagay. Francis M na nagsabi. Oo, malawak talaga. Malawak talaga. Pero siyempre, depende din sa ipapasok mong character mo. Siyempre, pag ganun eh. Parang hindi bagay. Papanindigan mo eh. Papanindigan mo talaga. Papanindigan mo talaga maging maangat. Yun, commercial break pa tayo. Commercial break. Okay. Yan, welcome back sa round 2 All Good Podcast. Tribo pa rin nandito, Black Drive Production. Yun. Mga utol, itong tanong ko sa inyo ngayon. Anong nakikita nyo sa hip-hop movement in the future dito sa Mila? Sa tingin nyo, may aparte shoutout kay Utol Sargon. Aparte kay Sargon, sino mga nakikita niyong puputo? Para sa akin, si Tropa. Si Tropa Kobe. Si Kobe talaga, malakas. Si Kobe talaga, malakas. Puputok yun. Ay, shoutout yung parang Kobe. Sana Utol, wala ka dito eh. Next time. Si Kobe. Lakas. Movement siguro dahil, ano siya eh. Old kaya tumira ng old school, tsaka new school, pinaghalo niya. Tapos yung flow ko yung flow niya, bangis basta niya. yung tuloy-tuloy niya. Mga kanta niya nilatag niya dun na una kami nila Utol Sando. Sabi ko, mabangis nga itong batang to. Kailangan talaga ng super papaputo. Ikaw Utol Sandugo, aparte sa grupo niyo, may nakikita ka bang iba na pwedeng pumuto? Marami po. Marami, sobra mga tago lang din yun eh. Sabi minsan, busy pa yun. Hindi lang. Marami. Kailangan talaga diretso eh. Kapatid natin na lyrical vision, marami. Lyrical na lang, dami rin sa lyrical. Shoutout sa lyrical decision, mga utol. Ikaw, Jomar, sinong mga nakikita mong mga... May yung kumanta sa event ko noon, yung bata, magaling din yun eh. Si Steezy. Yun, mabangis Hawak ko yun. Ay ko ba nag-ano? Ako manager. Magaling din yun ang bangis ng batang yun Yan, pumuputok na rin siya. Kasi pinakonect ko siya sa mga artist sa Pilipinas. Talaga? Sinakot ka nila Clyde, ganun. Siya na rin gumagawa. Connection lang talaga sa atin eh. No? Kasi dito sa atin, hindi naman sa pag-ano, mahina ang views ng hip-hop movement talaga dito mahina sa Italia. Dito. So, wala kang pagkukunan. Talagang tayo lang sa dyan. Tayo na yung talagang yung suporta lang dito sa Italia. Wala yung pag sa Pilipinas talaga. Sa Pilipinas, so, kahit galing lang ng kanto, talagang puputok. Kalat yun. Talagang pag pinost nila sa YouTube, talagang kalat talaga. Kaya dito yung talagang kulang natin. Kung sinong swerte na tayo pag may connection tayo kahit sa Pilipinas, medyo mapapalawak natin yung mga kanta natin. Pero sadya talagang gagapahan. Hindi natin alam, nakarating din tayo sa non conto ng reviews, pero veramente da quel poco maganda talaga yung ti dà più forza per affrontare la situazione. Yung samahan nyo sa grupo, sa grupo. Parang like super science. No?
sa mga anong ano nyo sa battle? Kung mapagbibigyan kayo sa, kunyari, bumalik na si shoutout kay Utol Marco. Pagbalik ng Do Your Shit, pag naimbitahan kayo, sino ba mga gusto yung mga makalaban? Makalaban, alam mo? Yung talagang bibigyan nyo din yung best nyo dahil respeto, magaling to. Respeto, ayaw magaling to. mapahiya. Sino mga gusto yung kalaban? Ako talaga sa Plucky Tribe. Si Kuya Jowewe, malakas. Pero, shoutout. Jowewe. Malakas talaga. Tapos, at si Vince. Monkey. 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 Fortissimo tagapado. Ragazzi, non scherza. Ikaw, Nick, sino pang pag naimbitahan ka sakali? Ito kasi malupit eh. Yung best friend ko, si Skyflex. Game ko yan! Game ko yan! Hindi. Lahat ng battle, hindi nagsusulat yun. Freestyle. Freestyle. Nakita niyo ba siyang mag-choke? Dire-diretso talaga. Ito naman yan. Kinalaban niya ni Lumalaban ng Wewe. Huwag ka lang Lumalaban masabi ng ni Wewe. Wewe. Tsaka siya, di ba? Ginawang comedy. Comedy tayo dito. Ikaw, Tol Sandugo, may Ako naman, pas na ako sa basta mga ganyan talagang suporta na lang tayo. Suporta na lang tayo. Support na lang tayo sa Mexico. Pero anong nyo, mas strict nyo, yung ganong acapella o may beat? Gusto ko yung acapella. Acapella sa Kasi yun talaga yung old school eh. Purinig ng tao. Oo, maintindihan talaga. Tsaka mas mahirap yung pag-acapella dahil wala kang sasabay ang beat yun. Ikaw sa utak mo na lang. Sarili mo na talaga, mag-spit ka na talaga. Doon na. Maganda din yung acapella. Acapella talaga yun. Doon pagkakapela, doon makikita yung skills ng potent. Doon Impact. Impact mo talaga. Kasi kung may beat kasi, parang yung beat kasi siya naggagawa ng impact. Pero pag yung acapella, ikaw gagawa ng impact. mismo. Kasi sasabayan mo na lang yung beat yun, nandun na, kumbaga hinain na lang sa'yo. Pero pag acapella talaga, Impact talaga. Ikaw gagawa ng dynamic ng ng laban yun. May seasoning lang. Magic sarap. MSG. Yung beat nandun na sa utak mo eh. Oo. Nandun na lang yun eh. Kasi naman, pero para sa akin talaga acapella. Acapella, the best. All around acapella. Ano yung skills na yun? Overall skills sa acapella. Doon mo talaga makikita ang isang artist na malupit talaga, Kasi kukontrolin mo din yung crowd eh. Kaya ganito, ganyan, hindi lang yung kalaban mo. Para maintindihan din na lang yung mga crowd mo. Overall impact talaga. Sa naman, paano nyo pinagsasabay yung career nyo sa rap tsaka sa tunay na buhay nyo? Paano nyo sila pinagsasabay? Mahirap talaga. Paano nyo binibigyan ng oras? Binibigyan namin ng oras, madami kami. Alam mo, ngayon na second Noy, kaya kung sino pwede, sino kaya, magsaset. Katulad ngayon, natutunan improviso. Biglaan lang. Kung sinong available. Kung sino lang available, di na pwede pumilit. Hindi kami sa bagay dahil ako nasa loob. Sana huwag magtampo yung mga iba dahil doon na tapos nangyayari yung masama na kaya continue lang tayo, be strong, then mismo all goods talaga. All goods dapat. Pero ngayon talaga napakahina ng hip-hop ngayon dito sa atin eh. Anong mga naisip nyo na para lumakas ulit? Para lumakas ang hip-hop dito sa Milan. Mapansin talaga siya ng sobra-sobra sa atin. Gumawa ng away, hindi joke lang. Napisa yan. One love. Distrakan kayo, gano'n ang gusto ko. Kaya, mag-distrakan kayo kaya. For content lang. Content yun. Pwede naman. Or gumawa ka ng alter ego. Kahit naman sa atin minsan, di ba, parang scripted talaga yung mga lang yun. sa atin. Parang lang, papalakas lang sa papalakas lang ng audience, pati sa, sa mga kapamura. Pero minsan may... Marketing yun, marketing. May napanood ako nga sa YouTube minsan eh.
scripted daw ang mga... Pwede rin alter ego. ginagawa. Alter ego. Takip na takip yung mukha mo, pero mumurahin mo lahat ng artist. Beef steak nga, beef steak. Parang si Puds, no? Oo, talagang papalitan mo yung bones mo. Para sa inyo, mga utol, maka-Andrew ba kayo o Francis M? Ako, Francis M ako eh. Doon ako lumagin. Siyempre si Francis M noon, puro bandang ano yan. Bakit kasi nagsimula yun? Laking banda ako eh. Karami ng kanta talaga na pinapakinggan ko na hip-hop talaga kay Francis M. Francis M yun, Francis M. Yung ano pala, yung 3 Stars in the Sun. Ang sarap na. Hanggang ngayon, buhay na buhay yun. Buhay na buhay yun. Tsaka meaningful talaga. Meaningful, true message. Hanggang ngayon, na-apply pa yun sa nangyayari sa Pilipinas. Talagang tagus-tagus yung mga yung kanta ni Francis M. Sa akin, the best si Francis M. Pag galing sa akin yan. Ikaw, syempre, dito ka lumaki. Kung meron ka lang idea sa kanila, kung papipiliin ka, sino at bakit? Francis M talaga. Francis M din sa'yo. Ikaw, Midge. Andrew Lee. Andrew Lee ka. Siyempre comedy eh. Andrew Lee. Bakit naman si Andrew Lee? Bakit? Na-inspired ka ba sa kanya, sa mga music? Kasi, hindi, sa totoo lang, dito ka, ang kanta ni Andrew naman hindi pang inspired eh. Pang ano lang siya, pang cool, kumbaga. Pang cool. Kasi meron siyang, meron siyang pang, comedy, meron siya talagang pang gangster. Sa alter ego. May alter ego talaga. Tapos, may nakita akong video doon, parang gumagawa lang sila ng beat, bang. Nag-freestyle. English? English, sabi ko, tapos kantang gano'n na puro mga yung banyo ko yung mga tapos makikita mo nag-freestyle. Umulat ako doon, sabi ko, angas nito ah. Ba't sa mga, magaling din talaga sa underground si Push. So, ikaw naman, Utol, ano ka? Ako, sa akin pareho lang. Pareho lang na walang pagpipili. Kasi may kanya-kanya silang kanya-kanya silang puwersa, kumbaga. Puwersa? Depende na talaga. Depende talaga sa tao. Ako nun, ang una ko talagang napakinggan, Andrew talaga. Ay sa Maynila, lakas ni Andrew sa Maynila. Talagang pag may piyestahan, di ko naririnig si Francis M. Naririnig ko na si Francis M pag nakikidayo sa ibang samahan. Pero dun sa amin, Andrew talaga pinaka. Kahit saan pumunta si Andrew? Lakas. Kilala ako lang. Kahit anong punta. Sa batang-bata ko noon, nakapapangin ko na yung kanta kahit hindi ko maintindihan, pero yung lumaki na ako, okay! Sasayaw ka na. Hindi ko siya titigilan. Silipin mo paano kung buhay pa si Francis M. Siguro yung movement talaga ng hip-hop sa Pilipinas, mag-iiba talaga. Iba. Siguro baka siya mga... Sobrang lakas tapos papasukan mo pa si Francis M, no? Isipin nyo na lang, makaka-collab nila Flow si Francis M, no? Lost no! Hip-hop, mga underground na naglabasan ngayon, makaka-collab. Dahil ito, di ba? Nung naglabasan sila, nakakulab na si Glock na. Di ba? Ang lakas ng nagawa nilang kanta. Pati yung mga banda, mga parokya ni Edgar. Di ba? Ang lakas. Oo, lahat. Pagsaka na yun, pag-tags na lakas. Ngayon, ang alam sa piling ko ngayon, si Glock na ang parang, hindi lang puman sa kanya, parang nag-continue ng legacy. Legacy talaga. Ay, ano yun eh, nag-compare siya. Tsaka dun siya pinakasumikat talaga kay Francis M. Francis M siya talaga pinakasumikat. Siya ang kasama ni... Yun ang pinaka parang kanang kamay ni Francis M. Si Glock na. Nakita ko interview niya eh, parang sinabi ni Glock na siya, si Francis M talaga naging mentor niya as in. Hanggang sa nakumanaw na. Doon ako nabilib nung kay Francis M, nung sinabi niya na, ay nung kinuwento ni Glock na kahit 3-4 na nanonood sa'yo, bigay mo yung 100%. Sabi ni Francis M kay Glock na. Yun ang pinaka-the best. Talagang may inspired ka sa tao yan dahil yung mga, siyempre, pag ang artist, pakihina ka na ng loob dahil pag-akyat mo, tatat ka ng loob, di ba, no? Pero doon si Francis, supporta pa rin yun. Talagang
ganado pa din daw si Francis no kumanta. Ang ano yung interview niya talaga sabi ko ganun pa talaga si Francis niya. Mapakay. kahit saan siya pumunta, tignan mo naman kahit patay na siya, buta daming di pa rin nabubura yung legacy iniwanan niya. Wala, iwan pa rin sa akin. Iwan pa rin, di ba? Hirap ng buhay niyo. Oo, hindi na mabubura. Kaso wala. Legacy. Ginuha talaga ng maaga si Francis. Yun nga. Ano naman, ang tawag dito, i-shoutout nyo muna yung mga utol natin na mga Black Trial. Yan. Shoutout nyo lahat ng mga hindi nakapunta. JP, si Louie, Paring Joel. Shoutout sa inyo lahat mga utol. Sana sa susunod, kompleto na tayo. Ulit, hindi ka na nakarating. Francis, kandiyan, malapit na, si Prince. Pati si Monkey. Pero hindi nakapunta ng Milano. Monkey, sana pagbaba mo susunod dito, kasama ka namin. Kasama. Tribo lahat tayo. Si Jello. Tagal na, si JP. Si Emerson. Skyflex. Sino pa? Si Trace, sa Pilipinas. Nasa Pilipinas yung isang... Oo, sa January na siya babalik din. Sarap pa, sana all. Pusong malamig. Kayo tol, pag umuwi kayo ng Pilipinas, may mga hip-hop movement din kayo sa Pilipinas? Ako meron, madami. Hindi ko lang kung nakita yung ginawa namin last year, yung taga-saan ka. Yung ginawa namin ni AJ, sinarap kay Utol AJ pala. Oo nga pala. Nakalimutan. Tatampo yun. Mas importante na kalimutan share na. Kasi yung umuwi kami ni AJ noon, nag-assemble kami ng mga rapper. Naghanap kami ng rapper talaga sa Tarlac area. Hindi ko na kung nakita niyo yung video na yun. Kasama kayo sa music video. Sa Joya yata yun? Sa Joya tayo noon. Anong kanta? Tarlac represent. Tarlac. Lahat ng Tarlac talaga. Nasa Placket Live yan, naka-upload sa Placket Live. Hindi. Hiwalay na video. Hiwalay siya na channel. Pero kami umuwi, nag-assemble na kami. Ganap na kami. Talagang pinagtsakan talaga namin ni AJ. Kaming dalawa lang gumano ni AJ. Sa recording, ako sa recording. Siya naman sa video. Paano nyo nakilala mga taga doon? Parang chain na lang. Kasi buti na lang yung may... malakas din sa Tarlac talaga. Ang dami doon. Buti na lang yung pinsan ko rapper. Yung pinsan kong yun, lahat ng sa local scene sa Tarlac, kilala niya lahat. Sila Utol Nimbus, kilala ng pinsan ko. Kasi ng Nimbus. Di ba taga sa amin, Tarlac? Sila yung susunod naman. Pero di pa namin alam. Di pa namin alam kayo umuwi. May plano. Ganda talaga yung pag kunyari nasa hip-hop movement, pag uwi mo, may hip-hop movement. May hip-hop, gano'n. Tapos mapopromote mo talaga yung mga ginagawa mo dito. Kasi siyempre sa mga karamihan naman ng mga hip-hop sa Pilipinas, mga taga-Cavite, mga ganun area, pero yung mga taga-Norte, natatabunan kami. Kaya inisip namin na gawa tayo ng movement dito. Mas ganda yun. Oo. Ganda nun, ganda. Lumabas na 2 years ago. 2 years ago yung music video. Ikaw, Tol, siyempre dito ka pinanganak. Nakauwi ka na ba sa atin? Nakauwi na ako 2 years ago. Kamusta naman ang hip-hop movement dun sa mga lugar doon, niya? ako talaga surprise talaga ako kay Flow G. Yung talagang... yun ang pinakot siya, no? Kahit anong ibigay mo na beat, go shot. Talagang flow talaga, Flow G talaga. Doon din, kasi special. Dito naman sa Italia, para si Sfere Basta Fortissimo. Noi, Planet Drive. Yes, pero noi, consigliamo. Ikaw, Tony, pag umuwi ka sa atin, may mga hip-hop movement yung mga
Mga tol, pasensya na kayo. Yeah. Uuwi na ako yan. Magagawa na natin lahat ng mga gusto nyo. Taga-saan ka ba sa atin, Tol? Saan ka sa atin? Sa Caloocan. Ano kung? Manila. Manila. La Union. Yun, sa La Union. Argon, sa La Union. Gawa tayo ng dami kasi doon. Daming Malakas ang sige, gawa tayo na. Di ba parang Tabunan North, no? North na Luzon. Tabon kami. Lakas talaga sa Luzon. Tabon lang. Oo, tabon lang talaga. Mga taong tabon. Isipin mo. Ikaw, Tol Sandugo, kamusta ang hip-hop movement sa... Alam ko, malakas ang hip-hop movement sa... Malakas sila, pero kung nasa probinsya ako. Pero nakakonekta ka pa rin, pag umuwi ka sa atin, talagang nakikita-kita kayo. Nakikita-kita pa rin mga kapit mga tropa. Sino ba ang hip-hop movement mo sa atin? Sino mga kakonekta mo? Sinali, bibiglan niya. Mga bigate! Ang bigat! Denmark! Yeah. Tapos sino pa? Wala eh, kung saan ang buhay ko si Kokoy, Yun? Si Kokoy. Diko eh. Tsaka pag kulang din utol yung ano eh. Isang tempo yung sa bagay, oh. Siyempre yung aayusin mo pa tapos sa kanila, di ba? Siyempre mas pamilyar ng matagal ko din nakasama yung pamilya ko. Bagay. Inuubos ko na lang yung araw sa pamilya. Sa pamilya, sa bagay, oh. Enjoy ko na lang. Enjoy na lang. Enjoy pa din. Ano pag ngayon? Ano na eh, kumbaga napagdaan ako rin. Oo, Mag-ano lang ako. Support na lang din. Bago ka pa pumunta dito, talaga nakakasama mo na sila. Tropa na talaga sila. Nice yun, nice yun. Yun, commercial break na tayo. Commercial break. Let's go. Let's practice. Parte lo sguardo, cani affamati furiosi sempre all'attacco. Senti adesso questo impatto, una bomba minacciosa. Ribughetto, tunay na kapatiran. Dilubyo ang hatid, pagbaruban lang usapan. Iniwan mga kupal, sinagas. Sa tagpulido ka, iba ang ritmo. Di mo mabistot na tumama parang bingo. Head to beneficial hit. Bakit ay tumatak parang solido na sapak. Tumapak ay wasak, tumatag ami pangkat. Balagbag sa tribo kahit saan pa lumapag. Nagbata ako sa rap kaya pag tumama sagad. Pag gumalaw. Tell me who the fuck you wanna be. Can I? Baby? Can I? Baby? Yun, last round, final round, dito pa rin sa All Goods Podcast, Plakit Pride pa rin. Let's go. Woo! Plakit Pride! Yun, mga tol, last round na, ang tag dito, mag-ano muna tayo, yung ano namin, wasabi session. Pabot nung ano dyan. Basta yan. Yan. Mga magagandang katanungan. Susi pa. Magic keys. Premium bahay. May mga ano dito, may mga katanungan. Tapos sabihin nyo lang yung thoughts nyo about sa mabubunod nyo. Ikaw muna, Utol Mix. Yeah. Basta kung anong para sa'yo about dyan sa tanong na yan. Yun. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng peace of mind? Yan. Para sa'yo, gaano ba kahalaga ang ano? Maganda yan, magandang tanong yan. So, magandang tanong na yan. Magandang tanong yan. Para sa akin, siguro, mahirap din kasi talagang sagutin yung tanong na yan eh. Depende na lang sa'yo kung paano mo siya babalanse. Babalanse. Kasi bawat galaw mo dapat may balanse.
Kung wala kang time sa sarili mo, hindi pwede yun. Tapos, yung utak mo, talagang, ano ba, palaging stress na. Dati nga, nung bata tayo, hindi naman uso ang stress. Oo, enjoy lang eh, no? Araw-araw gising, laro, oo, labas sa kalye. Hindi lang din nung gano'n na stress na, hindi uso sa atin ang stress mismo. Oo, mismo. Hindi uso sa atin. Puro kaligayahan lang talaga, ano? At pagalitan ka, sige. Iiyak ka lang, tapos gano'n ka lang. tayo na ulit, laro na ulit, ano? Para sa akin kasi, ang peace of mind, sobrang important. Napaka. Alam niyo kung bakit para sa akin lang. Ibig ko, lalaki ka. Hindi ka pwede magreklamo. Lalaki ka eh. Ang gagawin mo, iiyak ka. Mismo. Kaya kailangan ayos talaga ang peace of mind natin. Minsan bibigyan natin ng time yung tayo mga lalaki. Sarili natin. Oo, tayo mga lalaki. Sige mo, ang dami mong natakbo sa usak mo, ganyan, ganito. Akala mo parang madali maging lalaki. Ganon din naman, sema sa babae, respeto din. Hindi maging babae, ganyan, nanay. Pero tayo mga lalaki, hindi ka pwede magreklamo. Kaya... Yung utak mo, diretso lang. Peace of mind din kasi talaga minsan, depende mo lang kung paano ka mag-relax. Mag-relax. Paano i-relax yung sarili mo eh. Hanapin mo talaga kung yung way na pang peace of mind mo. Siyempre, sa trabaho, sa lahat ng ano, ipapahinga mo din talaga ang utak eh, no? Mag-ano ka? Sports ka. Sports, music, ganyan, gym. Madaming moment talaga na ano, pero sadyang napaka-importante niya. Kailangan natin. Oo, minsan din yung ano, dapat mag-isa ka. Mag-iisip ka. Minsan Oo, yung mga tipong 5 minutes ka lang nakaganyan, ano, muni-muni ka sa terraso, gano'n. Kaya maglalakad-lakad ka. Sinabi mo dati, bad trip ka. Tingin ka ng cellphone, scroll ka na. Makakita na nakakatawa. Di ba? Mapapangiti ka lang, peace of mind na yun, di ba? Makakalimutan mo kumasali. Tingin ka sa kesam eh. Bilangan mo kung ibang tiki yung nasa. Ibang peace of mind nila. Ibang peace of mind nila. Ganda. Okay. Ikaw naman, Pastor Sandugo. Bunot ka sa aming wasabi. Wasabi question. Ano? Tumayo. Ano yan? Paano ka ba sa tatlong asawa? Bumagay yata. Alam nyo, ito, sa mga nagdaang ano namin, episode, lahat ng nabubunot dito, para talagang naayon sa... Para sa'yo naman ito lang. Yung mga ganda question. Hindi, yung thoughts mo lang para sa mga... Sa akin, mga nagtatatlong asawa, mga gumus ka lang talaga. Sa akin, hindi ako pabunod. Hindi ka pabunod. Bakit? Kasi, depende sa ano yan. Kasi pag mahal mo, bakit ka pa maghanapan ng isa, dalawa, tatlo. Yung pagmamahal mo, bigyan mo na lang sa asawa mo. Gusto mo lang. Mismo. Pero syempre, depende din sa culture, yung mga Muslim. Sa mga Muslim naman, pwede sila, pero kailangan kaya mong provide-an. Kaya lang i-handle yun. Pero pag yung halimbawan tayo naman, mahirap to. Pero kung sakaling kunyari, single ka, bibigyan ka ng tatlong asawa. I-accept mo ba? O paano mo i-handle? Puta kahit palima. Siyempre, wala akong ano na halim. Single mo po eh. Pag yung may asawa ka na. Hindi mo eh. Pero pagka yung single, kahit lima pa yan. Hindi. Limay mo yan. Makasakali pa. Yun guys, may bago kaming dating, walang iba, Francis ng Milano. Uupo na siya dito, nagbayo lang. Pahulihin na natin si Francis. Pahulihin na natin. Ikaw na utol Dexter. Bunot ka na sa wasabi.
Wasabi. Wasabi na rin. Bongi, anong masasabi mo sa taong matakot sumubo? Takot na lang. Sumubok? Sumubok? Sumubok. Sumubok. Iba na rin yun. Akala ko Takot sumubok. mag-risk sa buhay, parang gano'n. Sumubok. Sumubo. Para sa akin, kailangan lang yan siguro ng motivation. Mismo. Oo. Minsan, tayo umuhugot minsan. Oo, motivation lang. Kung takot ng sumubok, why not magtanong pa sa iba? Yan na, upo! Halika! Ito ang aming leader, naging late. Sorry na rin, malayo mo pinagalingan. Okay lang. Pagaya ako sa atin nakarating ka. Samo pa sila yung shoutout ko. Welcome, Francis Zamelano. Lucky Tribe. Basta. Ang utak ng Lucky Tribe. Laging late! Ang tawang inasiya. Pero siya lagi nagseset. Siya nagsiset, siya din malilate. Hindi, joke lang. Ayun, Siyempre, sa mga taong takot sumubok, para sa akin, ipag-usap kayo sa ibang taong nasubukan. para kukuha ng idea, para makabante siya. Makabante siya. Siyempre, okay, takot ka. Siyempre, wala kang alam sa ganung bagay. Why not? Pagtanong ko sa'yo. Learning. Learning. At least prepared ka na susubukan. Kung gusto mo talaga subukan, pero takot ka. Advice, pagpapigay kayo ng advice. Ganda. Nice. Ikaw na, Jomar. Pulot ka na. Tapos kay Jomar, mapunta na. Oo. Maintindihan mo ba? Ito lang ako. Bago na. Ano masabi mo sa mga tao na gustong magbuong buhay pero Ako na. Anong masasabi mo sa mga tao na gustong magbagong buhay pero hindi nila magawa? Hindi nila magawa kasi secondo me hindi mo din non ci provi. Hindi mo din parang in-accept mo na ganun ka. Hindi ka mga YouTuber. Kailangan talaga mag-first step kung gusto mo talaga magbago. Porque tayo, mismo, nga, magkakasama tayo ngayon. Pero ikaw sa sarili mo, ang gusto mong pumunta dito. O dito tayo, ako, gusto ko pumunta dito, kasama kayo. Kaya gano'n, dapat sa... Choice talaga minsan natin. Yung mga hindi pwede yung sasabihin mo lang gusto ko na magbago tapos hindi mo gagawin. Maraming gano'n dahil gusto na lang nila. Magbabago na ako bukas. Para sa akin yun nga, tapos... parang nag-connect din yung sumubok. Bukas, magbabago na ako bukas. Bukas din ako inom. Tama. Unless may nangyari sila dito na sama. Yun, pag nakabutasan ka na ng bukas. Bukas, o kaya yung bukas diet na ako. Scam! Saka yun. Bukas diet na ako. Bukas o kaya sa Makalawa. Hindi, after 10 years na lang. Tapos bukas, isang araw na lang. Gutom na gutom ako. Sa bagay, madalas ang tinuto ni mama. Bukas na ang diet. Ayun na. Ikaw na, Utol. Ikaw na. Tapos na. Ikaw na. Wala eh. Gagaling ang bumunta. Hindi bang tanong? Gagaling ang bumunta. Delikado. Tatlong asawa. Apat yan. Hindi pala. Binabalik niyo yung tanong. Hindi. Binalik ko. Mahirap sumagot eh. Tama eh. Kung may papasalamatan ka, sino at bakit? Yan ang kabis sa'yo! Ganda yan. Bagay na bagay sa'yo. Madami tayong pasalamatan, siyempre. Una, siyempre, si Lord, siyempre, nakapagawa niya. Gio. Tayo dati, galing ako sa down times din, siyempre, rebelde ako eh. Marami akong wala akong maintindihan sa gusto ko. Dumating ako sa puntong wala akong pangarap, wala akong basta gusto ko lang puro kalye, tropa,
Vision. Happenings lang talaga. Doon ako masaya, doon lang parang yun yung pamilya ko nun eh. Tapos yun, syempre. Kinalabit ka ngayon ni Gio. Oo nga. Ano ba nangyari? Kaya parang naboring na ako sa ganung style. Tapos, yan, dumating ang kaibigan. Maraming dumating, nawala, pumalit. Hanggang... Nadagdagan pa, nadagdagan pa. Hanggang unti-unti, syempre mga kaibigan, mga Planet Tribe, sa nagkansa. Amore ko, yan. Yan! Sabi ka, Amore. Kailangan propose! Amore, matapang yan eh. Kailangan propose! Tapos na! Hindi, ang matapang kasi na, minsan kailangan talaga natin ng kasamang partner na matapang. Pag sobrang upal mo minsan, kailangan mo yung may katapat ka eh. Oo. Hindi mabubuto na sungay mo pag hindi matapang yung katapat mo eh. Mismo. Para sa akin, gano'n ha. Hindi ko alam sa lahat. Mismo. Parang si Lord, nagpadala sa yung isang taong maayos na. Yan! Pero sa una, parang Google Bike ka. Ayusin mo yung daan mo kung hindi. Lahat ng daan kung hindi. Hindi pwede dapat ako masusunod. Oo, syempre. Pero sa ganun pala, walang magbabago sa'yo. Sinadya yun. Walang magbabago sa'yo pag gano'n. Kaya nga talaga gulong ng bisikleta eh. Mismo. Ay, good boy ka na ngayon. Marami nang nabago sa'yo. Kapamilya ko din, nag-day sa akin, nagtsaga na... Wala man tayo bang malalapitan sa Japan. Pamilya talaga. Silang kahit isang bagay. Good job, Irene. Hindi ka bibitawan. Good job, Irene. Good job. Yun lang. Maraming salamat. Yo. Papalo, pero dati na nga. Isa ko yan. Rito ko yun. Tutol, bukuha lang ako sa mga para... Sige. Ako na. Learn, don't judge. Yes. Learn. Doon nila patupad sa akin. May na ako sa English eh. Komplikado yan. Pag may naman ng English ka din sasagot. Teka, change question. Are you getting me? Okay? Thank you. Learn. Kasi para sa akin, hindi tayo pwede basta-basta manghusga ng tao about sa nakikita natin. Kasi hindi natin alam kung anong mga natutunan nila, napagdaanan nila. Kasi mahirap yung... Kasi sa atin, top-seat na Pilipino, talagang culture natin yan na manghuhusga tayo, makita lang natin na gano'n. Pangit naman ng porno nito, di ba? Gano'n na tayo, di ba? Pero para sa akin, hindi tayo dapat mag-judge ng mga tao. Kasi nga, hindi natin alam ang istorya nila. Hindi natin alam ang libro na pinaggalingan nila. Kaya, kung manghusga man tayo, sarilinin na lang natin. Hindi na kailangan na kakausap pa tayo ng ibang tao. Sarilinin mo lang. Kasi, normal naman sa tao yung manghusga eh. Ang pumapangit na isang panghusga, yung kinakalat na natin. Pag kinakalat na natin, yun ang pangit na panghusga. Kasi normal lahat ng tao talaga naghuhusga. Nanghuhusga talaga lahat ng tao. Hindi mawawala yun. Ang lang doon, pumapangit lang siya pag dumadami na. Siyempre kinakalat na. May iba-iba na, di ba? Kaya kung manghusga, dapat manghusga tayo sa sarili natin. Ay, ganito sa isip lang, di ba? Husga mo muna sa sarili mo bago. Para maisip mo na, ay, ganito ba talaga to? Ganito bang story nito, di ba? Maging curious ka muna, bakit kaya siya gano'n? Oo, di ba? Bago siya husgahan. Pero sa isip mo lang. Sa isip mo lang, oo. Kasi nga, yung learn, you have to learn first bago ka manghusga. Alamin mo muna, di ba? Alamin mo muna. Bago ka manghusga. Kung totoo ba yung ganung character niya o hindi. Yun para sa akin. Yun, tapos na tayo sa, wasabi. Yan. Buti nakaabot ako. Sayang, dapat siya nakahugot yung tatlong asawa. Dapat saan na yun? Oo. Yun yung mga bagay na hindi ako support. Bakit matanong ka rin, against ka din ba doon? Hindi, nasa ako naman depende yun sa inyo. Kumbaga, yun nga, sabi mo nga, di ba, hindi tayo pwede mag-judge. Kumbaga, may mga tao kasing
open sila sa ganun eh. Open relationship. Tsaka depende siguro kung nagsimula ka sa ganung game, mas ma-handle mo talaga. Kagaya ni, hindi naman na siya, buhay na koy, di ba? Talagang sinimulan niya ganun na siya. Pero sa dami ng critics niya, di ba? Pero hindi nila alam yung game nung apat na yun, di ba? Hindi nila. Pero siyempre, sa mata nating, siyempre, Christian tayo, literal. Pangit ang dating sa gano'n. Pangit, di ba? 3 asawa. Ito, natatawa ka lang. Parang, napapaisip na mga goods yun ha. Alam mo ba, sa ibang buhay, 3 na asawa, bang-bang lang yun. Pero magaganda dahil ako, itong buhay ko, kasama ko kayo, tsaka misis ko. Yun! Misis ko. Bata-bata ko. Pero mapapais ko, siyempre, di ba, isa na nga lang, puta. Hindi naman ha, hindi. Wala. Alaan sa mga girls ha. Di ba ano? Isa na nga lang. Isa na nga tayo, di ba? Isa na nga lang. Oo, pagkat ka ba, no? Di ba? Lunod ka! Lunod ka doon! Ikulong mo sa kwarto. Ito kayo! Lunod ka! Di ba? Tapos mag-aaway pa sabay-sabay. Aalis ka na ng bahay. Ako na ako sa tropa, dyan kayo, mag-aaway ganyan. Bahala kayo dyan. Pag uwi ka, may pagkain ako. Kanya-kanya silang discount sa bahay. Iba ulam, may kanya yung... Oo, iba yung kanya-kanya niyang putahe. Sinigang kabukas, adobo ko. May turgi pa pala yun. Pero sinabukasan ako maglaro. Parang masarap din ka, parang buhay hari ka dun eh. Hindi ko alam to, ganun ba ang kasuot? Pero totoo yun ha, kung makikita nyo kay Bugoy, pero ang pinaka-point ka dun eh, kung paano papasukin yung game na yun. Paano ka magsisimula sa game na yun. Paano mo... Di ba? Kasi natin, pumayag sila ng ganun eh. Oo. Story nila. Story nila. Sa tao na talaga yan? Sa tao talaga. May iba naman tayo mga utol at natanong ko naman na silang lahat. Ikaw, Utol Francis, paano ka nagsimula sa rap game? Sa, nagsimula ako dati, tol talaga. Banda rin, banda. Banda talaga. May banda ka dati? Oo, drummer ako dati. Drummer ka dati. Pero mahilig talaga ako sa music, nakikinig din ako mga Republican noon, mga underground. Kumbaga open ako sa music, talagang... Nakikinig ka din ng mga ibang genre? Lahat na lang. Lahat, tol. Lapares kami. Kaso nga lang, dumating ako sa punto na parang... yung parang... Puro kami, yung band eh. Uso nun yung mga bagsakan, yung mga... May nagra-rap. Yun, parang tumitesting kami, ginagaya namin yung mga gano'n. Ako sumusubok mag-rap eh. Mag-rap, Pero nagsusulat ka na rin yan? O nakikinig-kinig ka pala? Mahilig ako magsulat ng tula. Mahilig tayo ako magsulat ng tula. Pag Pilipino man namin, tuwa ako. Lalaban ako dyan. Pagandahan ng tula. Tapos yun, sinubukang... Gusto na nyo Anong taong ba yung flip top to? 11, 10? Kasi una pa eh. 10, 11. 10, 11, alam mo 10, 11. Panahon ng high school ako eh. Doon, nag-flip top kami sa school. Sa atin pa talaga yan? Sa Pilipinas ka pa rin talaga? Pero ginagaya lang namin yung sinasabing laluni, yung break time. Meron kami ganyan, flip top kami para mga tao. Maya-maya, tatawagin namin sa guidance. Christian school kasi yun doon, bawal ng mga ganyan. Sa mga ganyan, private school nga. Bastos pa. Ito sinasabi nyo. Tapos mga tropa ko nun, mga gangster eh. Yung mga tropa ko dun to, napunta ako sa mga tropang mga bully. Ang bully tropa ko nun eh. Magdadalang marijuana. Ako na mapunta sa bilog na yun, tol, na hindi na-rake out. Pero sila mga na-rake out. Mga uber talaga. Kasi ako nun, pa ako na pinasigan nito. Nag-alis na sila eh. Napaalis na eh, siyempre. Pero yung tingin ng mga tao doon, masika yung mga yun eh. Okay na kamalit nun eh. Kumbaga, unti-unti, na yung mga yung dumating na pinapakinggan namin yung mga buhay ng gangster. Pero hanggang dito tol, nung dumating ang Italia, banda pa rin, nagdadrums pa rin ako. Pagdating mo dito, hindi ka pa talaga nakapasok sa ibang banda. Sa bagay, lakas ang banda talaga eh. Abot dito talaga.
Tanda ko nung dumating din ako talaga banda eh. Pero parang style ano ako nun tol eh, parang style open ako nun, parang ano, yung bagsakan mismo na. Bagsakan ako. Francis M, mga Dracula, mga ganyan. Kumbaga open ng OPM na may rap. May rap, open ako sa ganun. Tapos tol, na. Kumbaga, daming drama ng mga ganyan eh. Parang gusto ko rin kumanta. Hindi ko kaya, hindi kaya ng boses ko. Kaya naman. Hindi kaya. Tol, may mga sulat ako. Sinusubukan ko. Ano sa akin ang kanta tol? Sinubukan ko na ko sa rapin ko kaya to. Nirap ko lang. So, ang ginawa ko. Unang rap dito, mix. Tapos ko yun yung pinagtagpo pero di tinadhana. Hindi yung version, yung nilabas ko sa YouTube name site yun. Pangalawa na yun. Dahil yung unang pinagtagpo pero di tinadhana, na-record ko sa kanila. Unti-unti ko natututunan yung kung paano yung magandang rap na. Rap na ano. Pangit pala yung ginawa ko dati. Ulitin ko yun. I-improve mo. I-improve doon na nagtuloy-tuloy. Pero kasi dancer kami dito tol dancer. All in one, isay ko mo yun eh. Tapos si Mix, tropa niya si Jasper, nakasaya ko rin. Na sinama siya sa amin sa inuman. Pre-freestyle. So, stick mo, parang flip-topper na. Freestyle ako, lasing-lasing na naman, may habang na din ako ito eh. Obvious natin eh. Ulit-ulit ng rap ko, kaya mo naman talaga sana. Bangis ko! Dami na yung dinig ko. Doon na nagsimula, diretso na. Digi-digi, ganun lang muna, nakakaangas na. Mga mga pinaplan sila sumagas yun. Oo nga, no. Nakakal? Yung mga, kada may hirap-rapan, may makikisama sa amin. Babanatan ko yun ako, kaya mo naman talaga sana. Ulit-ulit yun! Lagi sa first ko may ganun. Isang yung pagpasok talaga. Mga nakikinig, tulong galing mo. Hindi pa ako sa mga video nun eh. Oo, wala mga video nun. Pwede akong Virgin is dito na rap eh. Virgin pala. Oo nga, no? Kailalong. No, tol? Ganon. Pero sila sa akin nagsimula na talaga matagal na. Matagal na sila. Wala pa tayo dito. Pero respeto rin sa mga audio. Ikaw naman Utol, kunyari, pag may mga ginagawa ang mga kanta, mga collab, paano ka nag-prepare sa sarili mo? Paano mo nire-relax yung sarili mo para may maraming lumabas na mga bara sa'yo? Nagawa ko ito lang yun. Depende kunwari. Mga collab ko, gantong gustong tipo. Lahat ng ganong tipo na alam ko, papahinggan ko pa ulit-ulit. Doon ka magsisimula? Magkano ako ng mga ideya, yung gantong style, para ma-perfect mo siya. Kasi pag ako lang, dami kong sinusubukan na type beat eh. Mga alam ni Tex yan. Dami kong sinusubukan. Sumubukan mag-drill, sumubukan mag-trap, sumubukan mag-boom bap. Hindi, boom bap talaga, sumulat sa pool. Ayun talaga ang sumubukan ng love song, sumubukan ng iba-iba, maraming sinubukan doon eh. Kumbaga sa papain ko ng gantong type sheet, mga ginagawa namin ni Kobe ngayon. Papain ko ang mga offside, mga neo, mga... Kumbaga, medyo iba't iba silang genre, pero yung punto nila sa mga kanta nila, pare-parehas eh. Tapos tsaka mo na pagsasamahin pag record na. Kukuhanan ko sila ng ideya na parang, siyempre hindi ko naman 40 yan tol eh. Kung boom bap lang, wala, kaya. Pero yung mga ganung ibang kakulab na ganito gusto nila, siyempre, hindi mo namang mape-perfect yan dahil hindi mo hindi mo 40 yan di ba? Kuha na, parang, paano ba yung ganito? Pag-aaralan mo rin. Pag-aaralan rin, Kapag tatrabaho, naka-airpods lang ako to, papahinggan ko ulit mga kanta nila. Sabi ko, ganito pala mga pagsakan. Subukan ko yun. Sulat ko, 4 lines. 4 lines lang ako tol eh. Okay, parang okay na to. Hanggang makabuo ko ng dosing tuloy-tuloy tol. Tapos ulitin ko ulit yun, babasahin ko. Teka, papalitan mo to. Parang ina-apply ko. Pero yung 40 ko tol, ina-apply ko pa rin. Yung parang, eto dapat magka-rhyme sa gitna, ina-apply ko pa rin yung kung paano talaga yung style ko. Pero yung salita, medyo tumatagis na ako ngayon to, siyempre. Pero pag English mo ta. Google Translate. Mahirap mag-straight English tol. Type shit. Pak din siya.
Nose bleeding, ha? No bleeding. Hindi, mga ganun to. Ganun ka mag-prepare pag may mga... Hindi naman tayo ako sa amin ng style eh. Kumbaga, minsan sasabit tayo sa usong lumalabas ngayon ng mga style ng... Ang tawag nga dyan, new wave, di ba? New wave. Old down. Kung kaya naman natin, di ba? Pero siyempre, may mga nag-step up naman sa nila na siyempre, yun ang nila eh. Doon sila masaya eh. Pero siyempre tayo, kaya naman na sumabay ngayon. Feeling ko, lahat tribe, kaya naman sumabay. Ba't iba kami na Iba kami ng style. Iba nga style. Ba't iba ng style yan? May lumalapsong dyan, may underground dyan, may Italiano, may trap, may banger, lahat to, kaya natin. Kaya yun, sinusubukan ko lahat yun, gusto ko lang sa Fly Tribe. Pero lahat yung magkakaiba. Magkakaiba yung lahat. May kanya-kanya. Wala dyan parehas. Style talaga. Kaya yun ang natuwa ko sa Fly Tribe. May kanya-kanya silang porte. Doon kami solid. Para sa ano naman Tol, matanong ko lang. Yung Fly Tribe, saan nanggaling ang Fly Tribe? Paano mo naisip na Fly Tribe na lang? Saan nanggaling yung Fly Tribe na yan? Kasi yan Tol eh. Di ba galing ako sa Ako Live, kami ni Mig sa Ako Live. Ano yun eh? Parang, yung logo ng Fly Tribe, parang halos ganun din. Parang siyempre mga ganung style. Tapos, ang napanood ko nun yung Tondo Tribe. Tondo Tribe po, matitigas yun. Tapos sabi ko, hindi na ako lalayo sa kung anong grupo. Yung tribe nandun. Tribe, magandang din. Nag-search ako. Tapos yung Plucky. Sinerch ko, ibig sabihin ng Plucky. Ibig sabihin kasi nun Tol, parang sa ng mga struggle, andun pa rin yung courage mo na harapin lang. Yun yung sabihin ng Plucky. Yun pinapalagan, Plucky Tribe, malakas yun, kakaiba. Kumbaga kahit anong mangyari, nakatayo pa rin. Oo, mga palabang pa rin kayo. Parang gano'n. Tapos rock ko, Tribe. Pasok ko. Oo, matigas. Kumbaga. Tapos, nagsimula yung Tol. Kami ni Intro. Nung nawala si Mix, nagpahinga yun eh. Wala akong makasama ko. Ibang pahinga yun ah! Ibang pahinga yun eh! Parang vampire yun eh. Sila pala alam buhay eh. Tulog muna ako. Bahala ko yun. Kailan mo na bahala dyan? Solo ako nun, Tol. Matagal bago bumalik, no? Ako nun eh, nag-rap kami dun sa underground na kaibigan ni Sargon yun eh. Alabang ko si Jeric dun eh. Biglang lumabas si Idro. Nung pinag-form namin yung Milano sa Future, sa parte niya, si Idro yung nag-spit doon. Nakita mo agad na. Ayos yun ah. Wala yung grupo. Nausap ko yun. Sabi ko, G, ayos ko. Gawa tayong grupo. Umuho siya agad. Walang isip-isip na. Game, let's go. Game. Tapos si Noise Day, shoutout kay Noise Day. Kasama din dapat namin yung Amstel. Ano nangyari doon Tol? Hindi kami nagtuloy. Ano yung tuding gano'n? Bumulang kami ng grupo, kaya wala kami nag-home project noon. Kakatama kami nito. Pero may recording na kayo, may record studio na. At talagang zero. Plano kami noon, Tol. Kasi wala nang gamit eh. Kay Mr. Rhymes na kami doon, shoutout kay Mr. Rhymes din. Kay Mr. Rhymes na kami dumadali. Parang hindi kami nakakatagpo nito. Dami namin plano dati. Tapos nga, nung nahito, yan, solo muna ako, Roma ako. Doon ka nag-record mo na? Doon ako dumadali sa Roma eh. Punta ako Roma Tol, tagi na kami, freestyle na kami sa Apiat sa Venezia. Balik ulit ng Milan. Doon ako nagkaroon na doon ko nakamdaman yung bilog ko ng rap eh. Rap talaga, hip-hop. Dahil dito may kanya-kanya silang grupo eh. Manauna na sila eh. Hindi ko maramdaman na pasok ako. Pasok ka. Hindi ko pa makita yung susi ng pintuan dito noon. Kaya noon, Tol, talagang Roma. Wala pang Roma, binubuo pa Roma. Wala pang Roma. Nandun na ako nun, Tol, sila Kir, sila Karate Kir, sila Dab. Kumbaga iba-iba din sila muna ng grupo bago mag-Roma ka. Tsaka lang yung mga din, Tol, mga katulad nila YOB. Hindi pa nag-rap yun, Tol. Mga nakikitambay lang sila doon. Doon kung siya naalala. Doon lang din sila namulat, no? Doon na natulog. Hindi pa nag-present si YOB nun eh. Senaryo, doon ko nakilala. Yun, sama-sama kami din lagi. Halos buwan-buwan sa Roma.
Tapos, ito nga tol, nakilala ko si RBD. Si RBD ako nakilala kasi yung tropa ko, dun siya nakatira sa ilalim nun, dun nakatira sa RBD. Sabi yung tropa ko na, may kilala ko na sa baba. Kilala ka daw lang. Sige, ano? Lasing kami nun, tropa. Binaba namin. Pinahit niya sa akin, ito mga reyog ko, ano. Sabi, nagawa tayong grupo. Sabi ko, sumama lang sa amin, may gagawin kami plano. Tapos, puro plano din, plano lang, wala mga may napupungkante. Tapos, nung habang pinaplano namin yun, sige, may sama ako. Sabi ko, sige, may sama din ako. Kinonta ko na si Idro, namin si Papi D, si Kineo, sumama rin. Dexter, ikaw pa yung muna nun? Ako. Yan. Kinonta ko ni Kineo. Kinonta siya ni Kineo, tapos kinonta si Kineo, kinonta siya ni Kineo. Doon na kayo nakabuo na kayo na. Tumesting kami ng isa. Anong kanta yung nabuo nyo? Mandirigma. Mandirigma. Ano yun? 2021. March. Alam na. Wala tol. Yun ang pinakauna yung nagawa. Ano yun tol mga... Kumbaga, sila Papi G, matagal na doon daw silang nag-music eh. Pero sila nung walang nakilala. Kaya sabi mo, ganito, angasan natin. Magyayabang tayo. Kung may magalit na eh. Ang gagawin, garap tayo eh. Ang rapper may abang eh, siyempre. Makakas ka dapat talaga. Itong kinatol, nung nilabas namin yung parang marami kaming rapper na ginising na... Pumutok ang hip-hop, kumbaga. Di natin masabi tol kung ano, pero marami bang lumabas ulit. May lumabas ulit, may mga bago, may mga... Tapos yan na, si Udol Sandugo dumating, si Jomar dumating. Magkakasunod-sunod na talaga. Si Kobe, may kinata ko si Kobe, sabi ko active ka pa ba sa ano? Oo, kasama sa akin. Sama mo yan. Sige niyo, nawala na rin eh. Busy rin yun eh. Kaya na, doon na kami nagbuo na, nung unang taon namin tol, may sipag kami. Tapos ang daming event, pumunta rin na sige yun. Dali yun. Pati yung mga dibu yata eh. Oo, debut, dumadali kami. Dumadali kami ng debut. Doon ako naglalapso. Ginaenggang yung dibu eh. Hindi pa pwedeng kumenging sa dibu eh. Kaya, bumura ka doon. Hindi pwede. Bumura. Yun na, tol, doon na. Doon talaga nagsimula. Kumbaga, ang masarap ko kasi tol, yung pinagsama sa amin namin. Komportable sila eh. Lahat mga nagtutong eh. Lahat nag-iinom. Walang... Sulit talaga, sulit. Lahat nakain. Nagka-vibes din, kumbaga. Kaya sabi ko pa. Nagkasundo talaga. Ang pinakamasarap dun tol, magkakaiba kasi ng style. Magkakaiba ng era. May bata sa amin, may masget sa amin. Parang... Ba't iba kami ng style? May nag-Italiano, may chill lang, may agresibo. Kompleto Ricardo's pala, kompleto. Tapos nandiyan pa si Dexter, producer, siyempre. Si AJ, videographer, tapos si Ty. Dito, punta kompleto. Kaya walang problema eh. Ang problema lang namin tol talagang malaki. Ang oras. Yun na talaga. Hindi kami talaga magkatagpo ng buo. Lalo yung mga taga-Bergamo, si Jowewe, si JP, si Louie, nasa abroad si Mangi, Pato ba? Ang hirap magtagpo-tagpo eh. Pero ang Si ganda. Nico, nasa Binis, Apa yun? Si Nico, kasama din namin sa ulit yung. Magaling din yung tol, wag na yun. Huwag pang issue mag-rock. Yung talaga si Nico, talagang TBS yun eh, mga, ano talaga yun eh, mga gangster na ano talaga yun, tol. Iba yung iba? Punks no, ang garap yun. Buwan dito sa Milano. Oo, si Nico. Di pa yan, shoutout din. Saan? Shoutout Nico. Shoutout Bok. Ano yan eh, nagpapahinga sa Venezia ngayon eh. Wala siyang bahay dito eh, sa Milano. Dati, mga babae tinadali niya dito eh, ngayon wala. Tumuna yan. Yan ang problema namin, tol. Pero pag kami kumpleto naman. Maganda nga yung isang araw, no? Isang bagsakan, kompleto. Ang masarap lang sa tribo, tol, kahit hindi kami nag-uusap ng mga yan, basta pag nagsama-sama, solid, no? Yun ang talagang sulit na gabi. Hindi pwede hindi. Yun ang the best, tol. May ginawang project. Pag may ginawang project at magkakatagpo, bomba yun po. Yun ang the best. Saksi ako dyan. Diba? Ang panad mo yun, tol.
Enjoy lang, di ba? Ito pa ang isang katanungan mo doon. At nakakatakot din mga tanong ko. Ano nakikita mo sa hip-hop dito sa Milano in the future? Para sa'yo, anong pwedeng mangyari in the future? Kung talagang sisipagan lahat ng album, ano mga nakikita? Sobrang para sa akin, sobrang isang Milano sa pinakamalakas sa Europe ng hip-hop. Sobrang. Ang maganda kasi dito sa para sa akin, nasaksihan ko ng hip-hop dito. Hindi kasi lahat unity nun eh. May yapang tayo, siyempre, may kanya-kanyang grupo, may kanya-kanyang gangyan, may kanya-kanyang udyan dito eh. Pero yung pinakamasarap dyan tol, nung lumalakas lalo yung hip-hop, yung Milano naging united. Sama-sama. Sa mga event, laging puno kasi lahat tayo magkakasundo na. Suportahan talaga. Doon lumakas. One lang. Doon, kumbaga tol, nagkasalangan na, nagkasubukan na lahat. Kumbaga parang ayos yan. Mas maganda yung ganun eh. Mas maganda na magkakasubukan na simula, saka kayo maging ayos. Ayos ako. Kesa yung ayos kayo, tapos biglang mas meron pa siyang ayos na ayos kayo, saka kayo mahira. Medyo malabo na iba na malabo yung pala. Pero yung magkakalabang kayo, tapos nagkasubukan na kayo mga tapos nagkaganong kasama-sama kayo. Yun ang matigas-tigas eh. Para sa akin, gano'n ha. Gano'n ko nakita ang hip-hop dito eh. Parang sabi mo kaibigan talaga. Mismo. Nakakawin mo eh. Alam mo na eh, kalkulato mo eh. Sukat mo na eh, no? Sinubok mo na eh. Gusto tayo. Kailangan doon taga-sipagan eh, no? Maglabas na Ang sinibagan sa Milano, sobrang lakas ng hip-hop pag Milano to. Nagpuputok at puputok talaga. Sobrang lakas to. Sobrang lakas talaga. Sipagan lang gumawa. Sulat lang na sulat. Tapos record agad. Mga Dex. Ganito si Dex sa amin. Ganito si Dex sa amin. Ang daming project ni Dex para sa amin. Solid dyan. Tapos si Dex. Yan ang patutusin. Nasabi nila akong kulang tribune leader. Oo nga, nandun tayo. Pero yung laging gumagalaw si Dex. Pinakamalaking ampag talaga. Mas ano eh. Ilang all-star na yan. Ilang all-star na yan ang dumagana yung mga kapatid. Puta yan, si Dexter. Malakas yan. Next year, gold star na. Kaya pala, single yan. Solid producer, single. Wala ka nang hahanapin. Mayaman. Magaling gumiling. Mabilis ang kamay. Pamba kayo. Ano lang, ang last na ano natin mga utol, bigyan nyo na lang ng payo yung mga kabataan na gustong pumasok sa hip-hop, mag-rap, ma-inspire. Bigyan nyo sila ng payo, anong mapapayo sa kanila. Utol Sandugo, ikaw muna. Ako, kung ano yung nasimula nila, tuloy-tuloy lang. Kung ano yung nasa puso mo, yan ang gusto mo. Kung sa kamasaya, gawin mo lang. Huwag mo na gawin. Hanggang bata ka pa. Subukan mo, pagkamata, sumuko. Subukan mo. Dahil hindi mo makikita talaga kung hindi mo susubukan. Pag di mo ginalawan, wala, may-stack ka lang sa system mo. Ikaw, Tol Francis, anong mapapayo mo sa mga new gen? Sa akin naman, kung may bagay kang gusto, lalo sa rap, kung pakinggan yung mga tumututol sa'yo, yung mga magkukumanda sa'yo, hayaan mo sila. Gawin mo yung gusto mo, di ba? Do your thing, parang gano'n. Ngayon, siyempre, rapper ka, maangas ka eh. Yung angas mo, dapat yan mong panindigan yan. Pero lagi mong gagawin, kung gusto mong pasukin ng kahit naman anong bagay papasukin mo, na may mga nauna na, dapat humble ka pa rin, di ba? Humble, respeto, makikisama. Lagi mo respeto yung mga nauna sa'yo sa pupuntahan mo. Yun lang yun. Mismo. Nakabalik na sila eh. Oo. Taka pa lang. Kahit gaano ka galing, kahit gaano ka angas, pag hindi mo na-respeto yung dadaanan. Walang babansin sa'yo. Yun ang pinakamali. Mabilis kang babagsak po. Ngayon na to na yun, Tol. Plakda. Mismo. Ano yun? Evidensyado yun. Respeto pa yung isama lagi yung mga kapatid. Ganda. Ikaw, Tony, bigyan mo naman sila ng mapapayo mo. Sabi na nila lahat eh. Pero good sin naman, kung talagang dapat isinasa puso mo din. Mismo, ano ba? Mga bagay na ganyan. Dapat kaya mo talaga yung
Hindi lang makikipag ka lang na. Huwag yung hip-hop ka. Dahil uso yun. Dahil uso, makikiuso ka. Pupunta mo lang sa Hip-hop ka na rin. Yung iba nakikipag takya mo. Wala pa ako may chicks dyan. Isa pa yun. Madaming chicks dyan. Hip-hop na rin ako. Hindi, bantay sarado. Ilan nag-iisa? Basta enjoyin mo lang habang ginagawa mo yung hobby mo. Gawin mo rin kasi pwede seryosohin mo, pwede mo hindi seryosohin. Pero at least nag-rap ka. Passion mo yun eh. Hindi naman yung kailangan na talagang 100% ka. 100% dapat. Sige, gawin mo. Panindigan mo. Kung hindi mo kayang panindigan, sige, gawa ka lang. Hindi mo naman alam kasi ang buhay. Oo, ang dako mo to. Sikat ka na bigla, di ba? Kakagawa mo lang ng rap na to, puta na. Bigla kang yawan ng gano'n. Pero hindi lang din naman kasi talaga sa pera. Passion talaga. Pagmamahal sa kultura. Sa pera din, pero passion. Bonus na ang pera. Pero siyempre, sa ibang bansa tayo eh. Mahirap talaga i-focus ng 100%. Depende kung yung pangarap mo talaga, yun talaga. Pwede. Manager ka. Ano nga? Ikaw, Tol Jomar, anong mabibigay mong payo sa mga inyo? bata? Just follow your dream. Yun talaga. Kasi dapat isip bata ka nga, pero magulang ka na ngayon. Dapat focus ka sa gusto mong gawin. Basta masaya ka. Basta masaya ka. Kung ano nagpapasaya sa'yo. Dahil mahirap talagang buhay. Pero basta continue ka. Tunnel vision lang. Tunnel vision. Diretso lang. Dahil may tao magpapasaya sa'yo din. Sana! May babalik din yung... Lagi may tundok sa huli. Lover boy eh. Lover boy! Ikaw naman, Tol Dex, kumbaga may mga tao na gustong gawin din yung game mo. Anong mabibigay mo payo sa kanila? Basta, as a producer, syempre, you need patience. Yun lang talaga. Mahabang pasensya. Alam ko sa dahil mahabang labanan yun eh. Alam ko sa una, stressful eh. Stressful, overwhelmed. Yan talagang namin, ang work talaga ng producer as talaga. Kaya nga po kailangan nyo ng gusto nyo pasayahin si Paring Dex. Wait, yun Break Studio. Massage. Ay, stress mo. Siyempre, dapat passion. Career muna. Passion din. Kung hindi mo passion yan, ginagawa mo. Hindi talaga, ginagawa mo. Nakikiuso ka lang. Wala kang mapupunta. Wala kang mapupunta. Siyempre, oo nga, tinatry mo nga. Kaso, susubo ka naman agad. Walang tutubo talaga. Walang tutubo talaga. Kung hindi mo talaga passion. Kung nanggagaya ka lang. Meron pa rin lumabas si Bobby. Bobby, dami gumaya. Tapos nawala din. Lumabas yung kasi nakikiuso na sadya sila eh. Madami nakikiuso. Alam mo yung hindi nila passion noon. Parang, uso to. Sa hingin nila tol, may mga event kami. Marami ako nakahalubin ng gano'n. May event kami. Nalakas, nag-site kami, nag-perform kami doon. Ayos. Tapos, kausapin nga, tol, pareho, sama mo, galing mag-harap ako. Dami kami, plano. Paano bang, sama mo mag-record, susulat ako. Daming gano'n, tol, na alapin eh, wala natin. Lagi parang... Dahil kasi nausap ko to. Trip lang. Ang lakas ang ginagawa nyo, galing mo. Tapos, talagang buwan loob ng kausap mo, talagang 100%. Sa totoo lang kasi, parang waste of time. Yun ang sinasabi mo usapan lasing lang. Dami ang gano'n. Dami gano'n, tol. Uso eh, tayo, ang libid nyo. Dami nagsumasabay, napalakpakan. Ako din, mga ganun. Sumawala din. Tangina mo. Pupal ka ba, boss? Hindi na kita papansin. Yun, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Sa mga magalang, siyempre. Kay Utol Sargon. Bandana, Utol tayo. Shoutout. Team Solid, team tayo, lahat ng mga tropa.
Salamat sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyo. Yucky Drive!